Tinawanan lang si Eliana ni Vic at Beatrice. Oy, bakit ka namumula dyan? Siguro iniisip at naaalala mo ano? Tanong ulit ni Vic kay Eliana na nakangisi. Oo ha, ano na, Ellie girl, saad naman ni Beatrice sa nakangisi din. Tigilan nyo nga akong dalawa. Ako na naman nakita nyo. FYI, hindi ko inaalala yung ano niya no, saad niya sa dalawa na patuloy pa din ang pagtawa habang nakaupo sila sa sofa na nandoon sa fitting room. Naputol ang tawanan ng dalawa nang lumabas ni Harold. Suot nito ay all black suit. Bagay na bagay rito ang itim na kulay lalo pa at maputi ito. Ay pak, ang pogi ng anak ko. Bagay sa'yo baby yung suit mo. Litaw yung kapugian mo, saad ni Vic. Siyempre anak ko yan, saad naman ni Eliana. Ngumiti naman si Harold sa ina. Do you like your suit? Tanong ni Eliana kay Harold. Yes, mom. I love this, sagot naman ni Harold. Naku, inaanak ang pogi mo talaga, saad naman ni Beatrice. Thank you po, tipid na sagot nito. Ang panghuli ay si Emerald. Ang princess nila na madaldal, pilya at ubod ng arte pero mahal na mahal nila. Ilang minuto ay sumunod na si Emerald na lumabas. She is wearing her pink tube gown designed with crystals. She's like a true princess wearing that gown. Well, she is their princess after all. Mommy, who's my look? Am I pretty? Tanong nito. Of course, you are pretty like me. Mana ka kay mommy, saad naman ni Eliana. OMG, princess you are stunning. Ang anak ko na pretty like papi, saad naman ni Vic. Hoy, anong pretty ka? Pogi ka no, buska naman ni Beatrice kay Vic. Hey, lalaki man ako sa paningin mo pero sa puso at isip ko, babae ako, may din nasabi ni Vic. Tinawanan lang ito Beatrice. Tumigil nga kayong dalawa dyan at baka magkapikunan na naman kayo dyan, saway ni Eliana sa dalawa. It's your turn na po, mommy, tita pretty and papi, saad ni Emerald. Okay, ikaw na mauna box, saad ni Vic kay Beatrice. Fine, ako na mauna dahil ako ang maganda, saad ni Beatrice sabay flip ng buhok. Ganda daw, saad naman ni Vic. Tinuwanan na lang niya ang dalawa. Ilang minuto ay lumabas na si Beatrice wearing her backless long black gown with black small crystals in it. Litaw na litaw ang kurbang katawan nito. Ang ganda mo dyan, box. Sigurado ako na hindi nahihiwalay ang asawa mo sa'yo niyan sa party, saad ni Vic. Talaga, pinaghandaan ko ito no. Ayaw ko na may mga linta na aaligid sa kanya baka kung ano magawa ko sa mga iyon, saad ni Beatrice. Ikaw naman papi, Tita Ninang is so pretty in her black dress. I'm excited to see yours too and mommy, saad naman ni Emerald. Okay, baby, saad ni Vic at nag-ayos na. Ilang sandali ay lumabas ito wearing his black suit na terno kay Harold. Kung hindi lang nila ito kilala ay akalain nila na straight itong lalaki. Hahaha, ang pogi mo dyan box. Madaming girls ang magpapakute sa'yo niyan sa party, gusto ni Beatrice habang tumatawa ito. Shut up, hindi nila ako mahahawakan no. Over-minded and beautiful body, saad naman ni Vic at nag-flip pa kunwari ng buhok. Tumawa naman sila at pati na rin ang mga bata ay nakitawa na din ang mga ito. Oh, anong tinatawa mo dyan? Ikaw na susunod, bilis. Para makita naman kung maglalaway ba si Marco sa'yo, saad naman ni Beatrice at nakangisi sa kanya. Bibig mo talaga. Bahala nga kayo dyan, saad ni Eliana at pumasok na para isukat ang gown niya. Ilang sandali ay lumabas na siya. She is wearing her backless red long gown na may mahabang slit sa kaliwa at may mga pino din itong mga crystals. Showing her flawless long legs. V-shape ito sa harap at litaw ang kanyang dibdib. It's beautiful but elegant gown. Pak, may nanalo na po. Uwian na, saad ni Vic at pumalakpak pa. You're so gorgeous sisi. Tignan na lang natin kung hindi mabali at tumulo ang laway ni Marco kapag nakita kanya, saad ni Beatrice na namamangha na nakatingin sa kanya. True, ang sexy mo. Naku, maraming mga businessman ang lalapit sa'yo sa party. Magkakagulo ang mga boys nang dahil sa kagandahan mo, saad ni Vic sa kanya. Hahaha, ano ba kayo? Hanggang tingin lang sila sakin. Ayaw ko na sa mga lalaki at sakit lang sa ulo ang may dudulot nila. My babies are more than enough for me,
saad ni Eliana. Nako, huwag mo yang sabihin baka kainin mo yang sinabi mo. Alam ko na marupok kapag dating sa tatay ng mga anak mo, gusto ni Beatrice at nakataas pa ang isang kilay nito. True, check na check kaya higpitan mo yang tali ng panty mo baka nasundan ang kambal ng triplets. Hahaha, gusto ni Vic. Ang bibig ninyo, marinig kayo ng mga bata, saway niya sa dalawa na hindi na talaga siya tinigilan sa pangungulit nito. Buti na lang at busy ang mga bata sa iPad ng mga ito. Fine, hindi ka naman kukulitin. Bihis ka na at isusukat ko yung gown na nagustuhan ko. Pikturan niyo akong dalawa, saad ni Vic. Ilang sandali ay lumabas si Vic na nakasuot ng gown. Nilagyan din nila ito ng wig at may make-up din ito na nilagay ni Beatrice. Gandang-ganda ang bakla sa sarili. Ipapadala daw nito ang litrato niya sa jowa niya. Dali isa pa. Kuhaan mo ako ng ganitong pose, saad ni Vic. Humiga ito sa sofa na nakatagilid at parang nang aakit ang pose nito sa camera. Ang landi mo bakla, saad ni Beatrice. Ingit ka lang dahil mas maganda ako sa inyo ng dalawa, saad ni Vic at nag-flip ng wig niyang buhok. Okay, bihis na po at excited na ang nga bata na umalis, saad ni Eliana. Nang matapos sila ay nagbilin si Eliana sa mga staff niya sa gagawin sa gowns and suits. Ipapadala na lang ito bukas sa kanilang bahay. Alam ng mga staff ang kasarian ng Vic pero hindi sila nagsasalita dahil kinausap nila ito. Pagkatapos magbilin ay umalis na sila. Ilang minuto ang lumipas ay nakarating na sila ng mall. Tuwang-tuwa ang mga bata. May mga kasama silang bodyguard lalo na at kilala ang mga anak niya. May mga gusto na magpa-picture sa mga ito. Pinagbigyan niya ang ilan sa gustong magpa-picture sa mga bata. Kumain sila sa mall, nag-shopping at naglaro ang mga bata sa arcade. Tuwang-tuwa ang mga ito. Masaya siya na masaya ang mga anak niya. Sana maging maayos na ang lahat. Yung lang hinihiling niya at sana wala nang problemang dumating. Kung mayroon man ay handa siyang harapin ito dahil alam niya na kayanan niya at nariyan ang taong nagmamahal sa kanya at ang mga anak niya. Sa kabilang banda naman ay nasa butik si Marco. Ito ang butik ng asawa ng kaibigan niya. Dito siya kumuha ng suit na isusuot niya. Napilitan niya ay isang black suit na white naman ang pangloob nito. Bagay naman sa kanya, iniisip niya of magugustuhan ba ito ni Eliana. Pare, yan na ba ang napili mo? New and limited collection yan ng asawa ko, saad ng kaibigan niya na si Greg. Oo, pre, ang ganda ng suit, nagustuhan ko at kasya sa akin. Hindi na kailangan na ng adjustment, saad niya sa kaibigan. You're welcome. Talagang pinaghandaan mo ang party na dadaluhan natin Tanong ng kaibigan. Kasama din sa dadalo ng party ng company ni Eliana ang ilan sa mga kaibigan niya. Mga businessman ang mga ito gaya niya. Ipinaghandaan ko talaga ito para sa pagkikita namin ulit ng mag-ina ko, saad niya sa kaibigan. Pare, don't tell me na dadalo ang ex mo sa party. Yung sinasabi mo na ina ng kambal mo. Nakita mo na sila? Tanong ng kaibigan. Yes, pre, si Eliana at ang kambal. Nandito na sila at si Eliana ang may-ari ng Montenegro Clothings, saad niya sa kaibigan. Oy, big time na pala ex mo. Paano na yan at balita ko may boyfriend na daw ang may-ari ng company. Yung anak ng isang business tycoon sa Amerika. Yung Vic Gomez, saad ng kaibigan. Babawiin ko mag-ina ko. Lahat gagawin ko para mapatawad at tanggapin nila ako, saad niya sa kaibigan. Well, good luck. Sana matupad iyang nais mo pre. Ikaw naman kasi na sayo na pinakawalan mo pa, saad ng kaibigan. Alam ko nagagawa ko dahil hinayaan ko na mawala sila sakin. Pero handa akong gawin ang lahat para mabawi sila, saad niya sa kaibigan. Tinapik naman siya ng kaibigan sa balikat. Oh, ipapadala na lang daw ng asawa ko sa staff niya itong suit mo sa bahay mo bukas, saad ng kaibigan. Salamat, pre. Paano mauuna na ako at may meeting pa ako, Palim at pasasalamat na saad niya rito. Pagkaalis niya ay tumungo na siya kung saan ang meeting place nila ng ka-meeting niya. Nandoon na din ang secretary niya. Sa isang restaurant ng mall ang meeting nila kaya agad na siyang dumiretso doon dahil malapit lang ito sa butik ng kaibigan ay agad siyang nakarating ng mabilis. Pagkapasok niya sa restaurant ay sinalubong siya ng secretary niya na si Theo. Sir, Mr. Cruz is waiting for us, saad nito. Okay, let's go. Thank you Theo,
saad naman niya rito. Pagkarating nila sa mesa ay may nakaupo ng lalaki doon. Ito yung kamiting niya. Balak daw nitong mag-invest sa company niya. Mr. Cruz, nice to meet you, saad ni Marco nang makalapit. Oh, iho, I'm glad to meet you. One of the youngest CEO in the country, saad nito sa kanya. Nagkatawanan sila at inilahad nito ang kamay. Nag-shake hands sila. By the way, this is Mark, my assistant and secretary, saad ng Ginoo. Nakipagkamay din siya dito pati secretary niya. Pagkatapos ay umupo na sila. Habang nag-uusap ang kumakain din sila. Madami silang napag-usapan about sa business. Nagkasundo din sila at nag-invest ito sa company nila. Malaking investment ang nakuha niya ngayon at masayang masaya siya. Ilang sa minuto din ang tinagal ng usapan nila at nagpaalam na ang mga ito na aalis na. Naiwan sila ni Theo doon sa restaurant. Maya-maya ay naagaw ang pansin niya sa palabas ng restaurant. Si Eliana kasama ang mga anak niya, si Beatrice at may isang bata pa na lalaki na hula niya anak ni Beatrice. Paglabas ng mga ito ay may sumalubong sa mga ito. Si Vic yung lalaki na rumored boyfriend ni Eliana pero hindi siya naniniwala. Binuhat nito si Emerald na agad naman na yamakap dito. May mga ilan din na bodyguard na kasama ang mga ito. Kung titignan ang mga ito ay parang isang masayang pamilya. Naiinggit siya sa nakikita dahil dapat na siya ang kasama ng mga ito. Tinatanaw lang niya ito hanggang sa makaalis na ang mga ito. Darating ang araw na makakasama niya ang mag-ina niya. Ilang sandali ay nag-aya nang umalis ang secretary niya dahil may mga papers pa siyang kailangan na permahan sa office niya. Pagkadating nila sa office ay inaasikaso niya lahat ng papers na kailangan niyang i-review at permahan. Tinapos na niya yun dahil sa susunod na araw. Saturday ang party ng company ni Eliana. Excited na siya na makita at makausap ito. Gabi na nang makauwi siya at pagod na siya. Pagkadating niya sa bahay ay tulog na si Dustin sa kwarto nito. Sinilip muna niya ito pagkatapos ang tinungo na niya ang kwarto niya. Agad siyang nagtungo ng banyo upang maligo at pagkatapos ay nagbihis na siya ng pantulog. Kinuha niya ang cellphone niya at nag-text kay Eliana. Ginagawa niya ito tuwing gabi bago matulog at paggising ng umaga. Binabati niya ang mag-ina niya ng good morning. Minsan nagre-reply si Eliana sa kanya pero madalas ay wala siyang nakukuha na reply. Ayos lang sa kanya, at least nakikita si Eliana na nag-e-effort siya para sa kanila. Araw-araw din siya na nagpapadala ng bulaklak para kay Eliana. Pinapadalhan din niya ang mga anak niya sa kung ano ang mga bagay na nais niyang ibigay. Kahapon nagpadala siya ng pagkain sa mag-ina niya. Siya mismo ang nagtulo ng mga pagkain para special. Siyempre para sa mahal niya kaya siya nag-effort ng husto. Hindi siya susuko. Tumingin siya sa portrait ng mag-ina niya. Kinakausap niya ang litrato ng mga ito sa gabi at umaga. Hi, kailan ko kaya kayo mayayakap at makakasama? Sana dumating na ang araw na iyon. Nais ko kayong makasama sa pagtulog at paggising sa umaga. I miss you all so much and I love you. Saad niya sa litrato ng mag-ina niya. Ilang sandali ay dinalaw na siya ng antok at nakatulog na siya. Kinabukasan ay maagang nagising si Eliana. Naghanda siya ng breakfast nila. Dito lang sila sa bahay ngayong araw. Bukas na kasi ang party kaya chill muna sila ng mga bata. Pagkatapos niya maghanda ng almusal ay umakyat siya sa kwarto ng mga bata. Wala ang mga yaya ng kambal dahil pinag-day off muna niya. Mamayang hapon pa sila babalik kaya siya na muna bahala sa mga anak niya. Pagpasok niya ay tulog na tulog pa ang mga ito. Kaya isa-isa niyang ginaisang. Babies, wake up na. Time for breakfast, saad niya sa mga ito. Unang nagising si Emerald. Good morning, mommy, saad nito at humihikab pa. Good morning, my princess, saad niya rito at hinalikan nito sa pingi. Nagising na din si Harold. Kamukha talaga ng tatay nito. Xerox copy ng kanyang ama. Good morning, my prince, bati niya rito at hinalikan. Good morning, mom, ganting bati nito at yamakap sa kanya. Hinalikan naman siya nito sa pingi. Sige, mag-ayos na kayo. Mag-breakfast na tayo, saad niya sa dalawa. Okay, mom, saad ng mga ito. Oh, babies, your tito papa is coming here. He will be here later, saad niya sa mga ito. Oo, uuwi ang kuya niya dito.
He will attend the party tomorrow pagkatapos ay babalik din ito agad sa US dahil ilang weeks na lang at due date ng asawa nito. Excited na nga siya na makita ang pamangkin niya. Kagabi lang ito nagsabi na uuwi ito. Surprise daw sabi na nito. Really? Yehey, saad ni Emerald at nagtatalon pa sa kama niya. Yes, he will be here later. Siguro after siya dadating, saad niya. Yes, I miss Tito Papa. I excited to see him also, saad ni Harold. Okay, kilos na kids para makakain na tayo. Your papi is waiting also downstairs, saad niya. Nagsikilos na ang mga ito. Maya-maya ay nasa hapag na sila at masayang nag-umagan. Pagkatapos nila, kumain ay saktong may nagpa-deliver ulit. As usual may pa-flowers ulit si Mayor. May mga gamit naman na pina-deliver para sa mga bata. Also, may flowers din ang anak niya galing sa tatay ng mga ito. Bay, ang bongga ni Papa Marco. Consistent talaga sa panunuyo sa inyo. May pa-flowers everyday. Hindi ka ba kinikilig? Saad ni Vic. Kinikilig. E ano naman kung magpadala siya ng bulaklak? Kahit isang tropa niyan ay the same pa din sa sagot ko. It's still a no, saad niya rito. Huwag kang magsalita ng tapos. Alam ko, na marupok ka. Konti na lang ay bibigay ka na sa gusto niya, saad ni Vic sa kanya. Anong bibigay? Asa siya. Sa mga bata pwede pero sa akin ay hindi pa din. Ayaw ko na, saad niya rito. Totoo naman kasi at ayaw na niya talaga na pumasok sa isang relationship. Nakaka-trauma kaya, ayaw na niyang maulit pa yung nangyari dati. Okay, fine. Hindi na kung hindi pero sana buksan mo yung puso mo ulit. Sayang naman si Papa Marco at mukhang seryoso talaga siya sa pagbawi sa inyo. Well, good luck sa pag-uusap nyo bukas after the party, saad ni Vic sa kanya. Ewan ko sa'yo pero thank you box, saad niya kay Vic. Lumipas ang ilang oras ay nasa airport na daw ang Kuya Alexander niya. Papunta na daw sila rito at tumawag din si Kuya Lucas niya na dito na din sila magdi-dinner. Kaya naghanda sila sa mansyon ng konting salo-salo para sa kuya niya. Pagkatapos nilang maghanda ay sakto ang dating ng kuya niya. Sinalubong agad ito ng kambal na namimiss na daw nga ito ang tito papa nila. Princess, how are you guys doing here? I miss all of you so much, saad nito. Ayos lang kami kuya, how's you flight? Saad niya sa kapatid. That's good to hear. Well, ayos lang naman. Medyo napagod ako dahil I head straight to the airport pagkagaling ko ng office and sa bahay, saad nito. Oh, you may rest muna kuya. Your room is ready upstairs, saad niya rito. Thank you, princess. Magpapahinga muna ako and I'll join you guys later, paalam nito sa kanila. Maya-maya pa sila Kuya Lucas niya at si Beatrice dadating. May tinatapos pa kasi si Beatrice sa hospital. Habang sa kabilang banda naman ay nasa bahay si Marco ng magulang niya. Lahat pala sila ay a-attend sa gaganapin na party bukas sa company ni Eliana. Sinabi din niya sa magulang niya na kakausapin siya ni Eliana bukas after the party. At sinabihan siya ng magulang niya na ayusin niya ang pag-uusap nila ni Eliana. Sinabi niya na gagawin niya lahat ng gusto nito. Sumapit ang gabi at masayang nagsasalo sila Eliana sa hapunan. Are you for tomorrow, princess? Maya-maya ay tanong ng kuya niya. Yes, kuya, everything is set for tomorrow. Tinulungan ako ni Kuya Lucas sa lahat ng dapat asikasuhin, saad niya sa kapatid. That's good to hear. Thanks bro for helping Ellie, saad naman ito at binalingan si Lucas. Okay lang basta para kay Eliana. Alam mo naman na itunuring ko rin itong kapatid, saad naman ito. Thanks Kuya Lucas, pasasalamat niya rito. Welcome, saad nito. Maya-maya ay tapos na ang mga bata sa pagkain ay umalis na ang mga ito sa hapag. Sila na lang ang nandoon. So, nag-usap na ba kayo ni Marco? Tanong ng kuya niya pagkaalis ng mga bata. Yes, kuya but it did not went right. Pero mag-uusap kami ulit bukas after the party to settle things out, saad niya sa kapatid. Good. Gusto ko lang maging maayos kayo ng mga bata. If he is really serious in taking you guys back, he should to talk to me also, saad nito. Kuya para sa mga bata lang pag-uusapan naman. Wala nang kami no.
Ayaw ko na nga pumasok sa isang relationship at nakakasakit lang ng damdamin, saad niya rito. Hay naku, tignan lang namin kung sino ang marupok, sabat ni Beatrice at napangisi ito sa kanya. Oo nga, for the kids lang talaga, saad niya sa ito pero hindi naniniwala ang mga ito. Sabado, ang araw na magaganap ang party ng company ni Eliana. Maagang naging si Eliana pati na ang mga bata dahil excited na ang mga ito mamayang gabi. Exactly 6 PM ang start ng party. Kaya later after lunch ay magre-ready na sila. Doon na sila mag-aayos sa hotel kung saan gaganapin ang party. Sabay na silang bumaba na tatlo sa papunta sa baba. While walking ay nagdadaldal na naman ang anak niya. Mommy, I'm excited na sa party. May kids din po ba doon like us? Saad ni Emerald kay Eliana. Yes, but baby you will stay in the party until 8 PM only. Okay, I don't want both of you to stay up late. Is that okay? Saad niya sa anak. Yes po mommy, but we will sleep at the hotel. Right, saad naman ni Emerald. Yes anak and doon tayo matutulog para di na kayo mapapagod sa pag-uwi. We will be home next day morning after breakfast at the hotel, saad naman ni Eliana. Nasa hapag na sila at magnakahanda ng breakfast. Yung kuya niya ay pumunta muna sa bahay ng kuya Lucas niya. Magpag-uusapan daw ang mga ito para mamaya. Hindi naman sinabi sa kanya kung ano liyon. Basta daw surprise daw for her later sa party. Hay, ewan ba niya? Mahilig talaga ang kuya niya sa surprise. Medyo kinakabahan tuloy siya para mamaya. Si Vic naman ay lumabas sandali at may bibilhin daw ito pero baka andito na yun later. Babalik din yun agad kasi tatawag daw jowa niya later. Excited ang bakla parang 2 araw lang na hindi nito nakausap sa video call yung jowa niya. Miss na niya daw. Hay, ewan ba niya? Nagsalo-salo sila ng mga bata sa breakfast nila. Si Manang ang nagluto dahil request ng mga bata. Na-miss daw nila luto ni Manang. Parang lola na din itong kambal. Pagkatapos nila kumain ay umakyat muna siya sa kwarto niya at nag-ayos ng gamit na dadalhin niya sa hotel. Kagabi kasi ay ang mga gamit ng mga bata ang inayos niya. Ngayon lang siya mag-aayos sa kanya. Konti lang naman dadalhin niya. Pagkatapos niyang mag-ayos ng gamit ay nag-reply siya sa mga messages ng secretary niya. Nag-forward ito ng mga email sa kanya. Kaya sasagutan muna niya. Ilang minuto ang lumipas ay natapos din niya nasagutan lahat. Akmang tatayo siya ay may kumatok. Sa pinto, who's it? Tanong niya sa tao sa labas ng pinto niya. Mom, it's me, sagot naman ni Harold. Come in baby, saad naman niya. Bumukas ang pinto at iniluwa doon si Harold. As usual with his serious face. Mom, can I talk to you? Tanong nito sa kanya nang makalapit. Nasa mini office table siya habang inayos sinasara niya ang laptop niya. Okay, ano pag-uusapan natin baby? Saad naman niya rito. You will talk to him later after the party. Tanong nito. Yes, I will talk to your dad. Is it okay with you? Sagot naman niya. It's fine with me mom. I just want to tell you na I will give him a chance to prove na hindi na niya tayo iiwan at hindi ka na niya sasaktan. Can I speak to him also? Saad nito sa kanya. Sure baby. I will tell that to your dad later. I will tell you if kailan kayo mag-uusap. I also want to thank you dahil sinunod mo sinabi ko sa'yo na not to keep hatred and anger to your heart. It's not good kasi anak. Kahit na masakit ang ginawa sa'yo dapat matuto tayong patawarin ang nagkasala sa atin. Lalo na if makikita natin na sincere sila sa pagbawi at paghinjing tawad, saad niya rito. I understand mom. Thank you sa lahat mom. You take good care of me and Emerald even if dad left us, saad naman nito. You're welcome my love. Mommy will do anything for you both. I love you so much. Mommy wants the best for you and Emerald. Saad naman niya at niyakap niya ito ng sobrang higpit. Pagkatapos nilang mag-usap ay lumabas na si Harold sa kwarto niya at pupuntahan daw nito ang kapatid na nasa garden. Bumantong hininga naman si Eliana. Totoo yung sinabi niya na napatawad na niya si Marco sa nagawa nito sa kanya at sa kanila ng mga bata pero nandito pa rin yung takot niya na baka maulit-ulit dati if pagbibigyan niya si Marco sa gusto nito.
Kaya gusto niya na mag-co-parenting na lang sila ni Marcos sa mga bata. Pwede niya na hiramin ang mga bata kapag weekends. Isa ito sa sasabihin niya mamaya kay Marco after the party. Kailangan niya itong makausap dahil magiging busy na naman siya after nitong event kasi ilalabas na nila ang latest collection nila. In regards sa mga bata ay okay naman ang schedule ng mga ito. Wala muna itong photoshoots kasi natapos na nila ang shoot nila sa US. Kaya ready na talaga ang lahat para newest collection nila. Sa kabilang banda ay naghahanda na si Marcos sa party. Hindi muna niya isasama si Dustin. Iiwan niya si Dustin mamaya sa bahay ng kuya niya. Hindi kasi matutuloy ang kuya niya sa pagpunta kasi may biglaan itong meeting mamaya. Nag-request kasi ang isang investor nito na mag-meet sila today at 7 PM para sa contract. Ngayon lang kasi daw ang free time nito dahil aalis ng bansa. Kaya walang nagawa ang kuya niya kundi ang makipag-meeting. Ang parents lang niya ang kasama niya na dadalo sa party mamaya. Excited na nga nanay niya sa makita ulit ang mga anak niya. Excited na din siya na makita ang mag-ina niya. Sana maging maayos ang pag-uusap nila ni Eliana after the party. Hiling niya na pagbigyan na siya ni Eliana. Alam niya na malaki ang kasalanan niya sa mag-ina niya kaya handa siyang gawin lahat para tanggapin at patawarin siya ng mga ito.